Good morning! It's our third day in Osaka, Japan, and today meron kaming tour going to Amano Hashidate. Naglalakad lang kami, papunta kaming train station kasi parang 3 stations away yung meet up point from our accommodation. So, punta kami ng Namba Station. Ang call time ay 8:25 a.m. and it's currently 7:45 a.m. So we still have time. Hanapin lang namin yung train platform. Tapos yung mga hagdan dito, ang dami din. Kaya kapag may mobility issue, mas maganda na mag-elevator. Kaso yung entry mo, first point of entry mo dito sa subway, walang escalator, wala ding elevator. Kaya kailangan talaga maghagdan. Hey, nandito na kami sa bus. We're just waiting for the tour guide. Binigyan lang kami ng 10-minute break for restroom at saka kung gusto ng snacks. Then, eto yung view. Napapaligiran din siya ng mountains. Lamig, pero masarap. Almost 2 hours na kami sa biyahe. Pero na-enjoy naman namin yung bus ride kasi very scenic yung view. Mostly mountains. Tapos yung mga puno, iba-iba yung kulay niya kaya sarap sa mata. Siguro we still have 30 minutes para makarating dun sa Amano Hashidate. Yun yung tourist attraction. May binayaran din kaming tig to 2,200 na yen. I think inclusive na yun sa yung mga activities na pwedeng magawa dun sa Amano Hashidate. Tingnan mo yung view, oh. We just arrived at Amano Hashidate. Lamig. Actually, yung lamig okay lang. Kaso sinasabayan siya ng hangin, kaya parang dumodoble yung lamig. Pero kaya pa naman. We are taking the chairlift now. Ito siya. Kaso parang walang seatbelt. Not sure kung safe. So, bawal maglikot-likot. Yan. Kakayanin. Enjoy! My turn. Whoops. Nakakaba naman. Parang kinakabahan ako. Tsaka okay, so parang may in case of emergency, may pangsapo naman pala. Hindi naman pala siya diretso sa ground. Yung mga empty chairs na yan, pabalik na yan dun sa baba. Kukuha sila ng mga pasahero. Pero promise may konting anxiety, may konting kaba. Kasi wala nga siyang seatbelt. Eto, na-enjoy ko to. Yung kahapon, hindi. Kasi wala akong makita kundi puro buildings. Eto, ganito yung mga gusto kong activities or yung travel. Parang may nature, may mga landscape, may mga body of water. Hindi lang siya mabigyan ng justice ng camera ko, pero maganda. Maganda yung view. Lalo pa siguro kung blue sky, no? Mas clear and mas saturated yung kulay ng mga puno. Pero okay naman, maganda.
I'm just so lucky na inabutan pa namin yung cherry blossoms dito. Hindi lang ito, marami pang mga puno na nagkalat and in full bloom. So, swerte. Ganda. One 1:30 tayo babalik, no? 12 na. 12 noon. 12:10. Sige. So, dito sa viewpoint, meron din ditong mga cafe, then parang may amusement park, may theme park, tapos may mga, may playground din for the kids. Ano siya, very family friendly. Very relaxing. And maganda rin kasi ang daming bulaklak, iba-ibang klase ng bulaklak, makakakita ka ng tulips, and then yun nga, yung cherry blossoms. Sinuwerte kami, parang 3 puno pa yung may bulaklak. Pero ayun, nakakita lang kasi ako ng cherry blossom sa Atok, tapos sa 3 piraso pa. Pero ngayon, ayun, legit na legit. Tapos yung lamig dito sa taas, ano siya, yung masarap lang sa pakiramdam, hindi sobrang lamig basta hindi hahangin. Kasi iba yung lamig sa sa taas ng bundok. Kung meron lang kaming dala siguro na packed lunch, tapos siguro kahit kape, okay nang i-spend lahat ng oras dito. Kasi we were given 2.5 hours para mag-tour dito sa area. And kung may dala kaming pagkain, pwedeng ubusin na namin yung oras na yun. Just wandering around and observing people, yung mga bata na naglalaro, and i-appreciate lang yung nature. This is another view deck. I think it's called Sky Path. May nakita akong eagle kanina or parang falcon. So, pababa na kami, no? Gagamit ulit kami ng chairlift going down and maghahanap na kami ng makakainin sa baba. So far, na-enjoy ko sa taas kahit short period of time lang, no? Lalo na yung eagle na free lang siyang lipad ng lipad, parang hindi siya takot sa tao. So it's my turn. Okay, sit down. Leg up. Okay. Leg up. Wow. So parang tinulak lang talaga niya ako. Whew. And look at this view. Wow. Breathtaking. Nakaka-add ng ganda yung yung mga puno na iba-iba kulay ng dahon. Merong green, merong sienna, may orange, and another cherry blossoms dito. Wow. Initially, ang plano ko din ay magkape doon sa taas. Kaso, mas na-enjoy ko yung maglakad-lakad, mag-take ng videos. Kaya, yun. Nakakaramdam na din ako ng konting gutom. Sabi nung tour guide namin, nag-iisa lang daw yung restaurant na yun sa baba eh. So, sana hindi puno. Sana may vacant seat for the two of us, no? Excited na ako mag-lunch. Sana merong ramen na masarap.
Yung restaurant na pinuntahan namin, yung nasa likod ko lang na yan, ang haba ng pila, parang 30 minutes daw maghihintay. Kaso we only have parang 45 minutes to have our lunch. Kaya hindi na pwede, negative. Siguro hahanap lang kami ng cafe na mabilis lang mag-serve ng food and drinks. Pero ang gusto ko sana, dito, ramen. Kaso wala eh. Nice tong temple na to. Ganda ng structure niya, pati yung design. Pero parang cemetery yata yung nasa loob niyan. Doon sa compound. Hanap lang kami ng makakainan. Ang ganda nung part na to, oh. Turquoise yung water. Then may bridge. Ang ganda! Then may mountain sa malayo. Nice! Ang clear ng water. Actually may mga isda. Hindi lang kita sa camera pero may mga isda. Sobrang linaw kasi ng tubig. We are here at Ine Boat Cruise. So this is going to be a 25-minute boat cruise. Tapos magpapakain kami ng seagull, yung mga ibon sa dagat. So hindi ko pa na-experience. This is the first time. Kaya let's see kung anong behavior ng mga ibon. Marami ng seagull, pero parang wala namang kinakain. Nag-aabot sila ng food. Pero hindi pa rin kinukuha ng mga ibon. Medyo nakakatakot lang itaas yung camera kasi baka mamaya kuhaanin ng ibon. Ang lalaki pa naman ng kulay brown na ibon other than dun sa mga seagull. Yung mga seagull, gentle lang sila sa pagkuha nung food. Pero yung mga kulay brown na malalaki, para silang eagle. Ano kasi yung pinangkuha nila? Ang claw, grabe silang kumuha ng pagkain. Parang ang very aggressive. Parang magkakasugad ka. Parang ganun yung dating. Ang cute nitong fisherman village sa Ine. It's a small town dito sa Japan. Itong mga nasa gilid na to, residential houses talaga to. Halatang may nakatira kasi may mga sinampay, may mga gamit. Then mga wooden houses sila. Kaya mas charming yung dating, mas cozy. Ang kalmado lang din ng dagat or ng tubig. Even yung village mismo hindi siya maingay. Very peaceful lang. Tas surrounded ba siya ng mga islands.
kakatapos lang ng tour namin. Binaba kami dito sa may Coromon Market. Tapos since nakaramdam na kami ng gutom kasi hindi kami nakakain ng maayos ng lunch, talagang mabilisan lang. So we decided na maglakad-lakad muna sa Coromon Market and maghanap ng restaurant for dinner. Ayun, nakakita kami ng isang local restaurant na nagsaserve ng authentic Japanese cuisine. So yun, we decided na magsettle na muna dito for dinner. And nakapag-order na rin kami. Hintayin lang naming maluto. Nag-order ako ng squid. Nag-order din ako ng salmon, sashimi. Ikaw, ano in-order mo? Eel. So, yung kasama ko nag-order ng eel. So, first time mo, no? First time mo makakain nun. So, good luck. After namin kumain, diretso na rin kami sa accommodation kasi it's been a long day. Kaninang umaga pa kami nasa labas and 6:30 p.m. na. So, dinner lang and then diretso na kami sa accommodation which will take us about 25 minutes, no? So, ayan. I'll try to update this video na lang later. Bye-bye. Nandito kami sa Ketakuen Garden. Parang siyang paradise within the city. Maraming mga bonsai. Literally maraming halaman. And may pond. I'm not sure lang kung may mga isda. Pero it's a peaceful garden na pwede kang mag spend ng time, let's say sa afternoon, ganyan. We were planning to go to the museum sana, kaso sarado siya today. And I think magkakatabi lang naman yung mga attraction dito, kaya madali lang din puntahan. If I'm not mistaken, yung building na yun yung museum, and then eto yung garden. Lilibutin ko lang siya, siguro mga isang ikot, and then uupo na lang, tapos magpapatay ng oras. May waterfalls dito, pero hindi ko sure kung man-made siya or natural yung stream niya. Pero yun, nice naman din kasi yung tunog niya nag-a-add ng relaxation dito sa buong garden. Ang perfect nung reflection niya sa tubig, no? Pero medyo nasira lang dahil dun sa building sa likod. Pero okay na din. Parang okay na ako hanggang gabi dito. Fresh yung hangin kahit nasa city. Wala, lang siya. Perfect place to unwind. Kapag pagod ka ng maglibot-libot, ganyan. I think kasama naman siya dun sa pass na binayaran namin. Kaya libre lang siya. Walang entrance fee. Nasasayangan lang ako kasi sarado yung museum. Siyempre bilang tayo ay isang alagad ng sining, interested din ako malaman yung art history nila, yung mga style ng mga painting, sculpture, yung mga yan. Pero some other time, no, kapag binigyan ulit ng pagkakataon. Pero this garden alone, art na siya oh. Ganda ng landscaping, yung design. Good for family and picnic. I think allowed naman ang picnic, no? Kasi may mga lawn naman, may mga
grass na pwede kang maupo, magpahinga. May mga bench din na everyone is free to use. I can stay here nga hanggang mamayang gabi. Pero syempre, susulitin ng araw. We still have other plans later. Ang ganda dito sa top view, oh. Naging focal point yung island, yung itong mga rocks, and then may mga bonsai. Tas may maliit na parang Japanese gazebo, parang ganun, Japanese home. Huwag lang isasama yung mga nasa taas na building kasi medyo masisira yung vibe, kumbaga yung theme nitong garden. Ito yung museum nila. Kaso yun nga close kaya hindi kami makapasok. Pero looking at it from the outside, ganda ng architecture. Malaki din siya. Mukha lang siyang maliit sa video pero maluwang. Mukhang maluwang sa loob kasi yung labas nga ang laki-laki. This is Umeda Sky Building. Pupunta kami ng observatory deck. Meron dong 360 view ng Osaka. Nandito na kami sa observatory deck. Ito yung view ng city from the top. Sorry, medyo malakas yung hangin, no? Medyo malamig siya sa taas kasi parang mababa din yung ulap, so may fog. Hindi ganun kalinaw gawa nga nung fog. Pero I appreciate naman itong view. Saglit lang naman tong libutin, itong sky deck or view deck. Kasi isang bilog lang siya, 360 degree. Tapos, ayun na. Entrance then exit, iikot ka lang. My heart is so happy. Buti may nahanap ako na art store. Kasi parang panata. Dapat kapag aalis or mag-out of the country, meron akong mabili na art supplies sa ibang bansa. So this one is for Japan. Lang siguro mga few colors lang tapos brush. Okay na yun. Basta may mauwi na souvenir. Okay, check lang ako. Bye-bye. Bumili lang ako ng konting art supplies, dalawang brush, konting acrylic paint, and maliit na canvas. Tatry kong mag plain air painting tomorrow or bago kami umuwi. Bayad lang ako. After ko nga dun sa may art store, umalis na din kami agad tapos sumaglit lang sa Uniqlo kasi may mga binili pa tong kasama ko at saka may binili din ako actually. And then ayun, after that na pagkasunduan na pumunta muna kami dito sa Dotonbori. I-explore lang namin ng nightlife dito. Nightlife pero yung mga street food nila, not necessarily yung mga bar ganyan. Grabe, sobrang daming tao kahit anong oras na. Nasa parang past 9 PM na.
Buhay na buhay ang Dotonbori. First stop namin ay dito sa Bikuri Takoyaki. Yan, tatry namin yung takoyaki nila. Bali, ang bibilin lang namin dito ay yung 8 pieces. Tig-apat kami para hindi kami agad mabusog. And ma-enjoy pa namin yung ibang food na meron dito sa stretch na to or sa area na to. Next food trip namin itong skewered shrimp. Ayan. Tatry lang. Hindi naman to nakakabusog masyado. Yan na. Itatry ko tong scallops. Ang laki. Parang ang taba-taba pa nung yung mga kulay orange. Taba ba yun? Mukhang masarap pa. Let's try. Sarap. Ang laki ng scallops. Hindi siya yung usual na nakikita ko or nakakain. Pero good. Sarap. We're finally home and excited lang akong gamitin itong mga art materials na nabili ko sa art store. Ito yung mga acrylic paints. Mga maliliit lang na tubes. Para hindi masayang kung sakali. Bala ko kasing mag-paint nga tomorrow or sa mga susunod na araw. Ano lang to, mga primary colors. Pero yung yellow ko, ang binili ko, yellow ochre. Hindi yung mga bright or yung mga primary para medyo muted yung color. Especially kapag nature yung ipipaint mo or para magmukha siyang medyo oil paint ang dating. So yun, that's it for today. Mag-video na lang ulit ako sa mga susunod pang mga itinerary or places na i-visit namin dito sa Japan. Bye-bye!